Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 Ormoc at B107.9 sa Tacloban. Of course, mga kapatid, bukod po sa radyo, napapanood nyo na rin po kami sa True TV Channel 19. And pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating Facebook at YouTube channel. I-search nyo lamang po ang True Network PH. Naku mga kapatid, eto usong-uso na usapan ngayong mga panahon na napakainit ng paksa sa politika. Kahapon po napag-usapan dito sa ating programa yung tungkol sa legalidad ng fake news. At yung mga posibleng mga bagong batas na pwedeng i-impose o ipasa laban po dyan. Ngayon naman, alamin natin yung mga hakbang ng pamahalaan laban sa fake news at kung tayo ay nabiktima nito, pwede ba tayong magsampa ng kaso? Parang ang hirap-hirap naman yan. Paano ka makakapagsampa ng kaso? Paano kung yung mismong mga kandidato ang nagpapakalat ng fake news? At kapag sinabi po natin na fake news, kasama na rin po dyan yung mga deepfakes at mga content online na ginamitan ng artificial intelligence o AI. Alam niyo po kahapon nakausap natin si Attorney Tony Lavinia. Isa siya dun sa mga nagsusulong ng hakbang kontra sa fake news. At sabi nga natin, ano ba yung borderline na magpapaliwanag ng fake news at saka freedom of expression? Kasi ito yung sinasabi ng mga nagpapakalat ng fake news Sometimes yung mga ibang vloggers, hindi naman lahat kasi merong ibang vloggers na responsable, pero marami rin talaga yung irresponsable. Yung iba kiniklaim nila na hindi bahagi yan ng freedom of expression ko Hindi naman sinasadya na magpakalat ng maling impormasyon. Pero sabi nga natin, ano ba yung borderline ng freedom of expression at itong sinasabi natin ng mga maling impormasyon? Alam mo, ang ganda na sagot ni Attorney Tony Lavinia kahapon. Sabi niya lang, ang borderline yan kapag nagkokos na siya ng harm. Ang keyword ay salitang harm. Kapag nagkokos na siya ng harm o nakakasakit siya ng iba, iyan maituturing ng nandun sa lagpas na sa limitasyon mo ng freedom of expression. 'Di ba? Kasi ang hirap-hirap laging yan ang kine-claim ngayon sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Pero ang tanong po dyan, pwede ba silang managot sa batas lalo na ngayong malapit ng eleksyon? Yung mga nagpapakalat ng mga peking balita. Sabi nga natin, para doon sa mga estudyante ng mass communications, di ba? Kanya-kanya kasing propaganda yan. Kapag sinabi nating propaganda, quote-unquote, puro paganda. Di ba? Kabig ng kabig. Para bumango yung pangalan nila pero nakakasira ng ibang tao. Yan ang nilalabanan natin ngayon. So mga kapatid, pag-usapin natin yan at iba pa kasama ang ating guest mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. But of course, we also would like to hear from you mga kapatid sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating tanong ngayong araw, kayo ba ay nabiktima na ng fake news? Nako, kung kayo po ay may gustong i-share, mag-comment lamang po sa ating live streams. At kung meron din po kayong gustong itanong, tumawag din po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay 8689-3290. So simulan na natin ang ating talakayan mga kapatid. Makakausap po natin live via StreamYard si DICT Spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso. Asek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Sa inyo mga tagapanood, tagapakinig, taga-subaybay, Ma'am Maricel, sa inyo good afternoon po sa atin lahat. Opo, Asek, alam naman natin, usong-uso yung mga fake news ngayon na obviously, lalong naging talamak nung uminit ang usapin sa politika, especially after the arrest of former President Rodrigo Duterte. Pero kayo po sa DICT, because I understand, minsan na rin pong nabanggit ni Yusek Jeffrey D na dapat daw magkaroon na daw ng Uniform Code of Regulation para sa mga social media platforms. How does it work? Paano po ito? Well, yan ho ay isa sa mga tinatalakay ngayon do sa ating TRICOM committee sa House of Congress po natin, sa mababang kapulungan po ng ating Kongreso.
tinatalakay na whether there's a need to form some sort of regulation dito sa ating mga social media platforms. Pero kailangan nating intindihan may isang malaking balakid dyan. And that is the problem of jurisdiction. Wala tayong jurisdiction over these social media platforms po. Wala silang mga opisina dito, mga offices nila dito. Mga ano lang nila, policy offices po nila. So they don't have any branches here, so thereby we cannot acquire jurisdiction over them. I see you, for example, yung Meta, hindi naman sila dito naka-base. At saka yung iba pang mga social media platforms. So if that's the case, ano yung dapat na maging unang hakbang kung ipupursigi talaga ng gobyerno itong pagkakaroon ng Code of Regulation natin? Asik. Pasensya na kayo, Ma'am Maricel, medyo choppy yung dating nyo. Ang ibig ko po sabihin, banggit nga po ninyo, kung wala pong jurisdiction ng ating gobyerno dito sa mga social media platforms, because I understand, for example, yung Meta, yung X, hindi naman talaga dito nakabase yan sa Pilipinas. So if that's the case, what should be our first step if we really want to have a code of regulation? Wait lang po Hindi ko talaga. Sige, ayusin muna natin yung linya ni Asek Aboy para maging malinaw yung usapan natin. Kasi mga kapatid, napaka-crucial nitong paksa tungkol sa fake news sa mga panahon na to. Kasi matagal na naman natin nakikita yung mga negative impact ng fake news. Siguro isa dun sa mga very obvious na pangyayari. Hindi sa politika nung pandemic, makita natin yung disinformation na nangyayari, di ba? Ang daming mga nagpapakalat, kahit yung mga direct messaging, yung mga DM, PM sa atin, ng mga kakilala natin, sinasabi na, oy, magto-total lockdown, isasara daw yung mga supermarket, mamili na tayo, etc., etc. Anong nangyari? Nag-panic buying ang mga tao. Dahil nag-panic buying ang mga tao, nagkaroon tuloy tayo ng mga artificial shortage. Kapag sinabi po nating artificial shortage, hindi naman po ito talaga yung mga totoong kakulangan sa mga produkto. Nangyari lamang po ito, resulta dahil na rin po sa kagagawa nating mga consumers. For example, nagkaroon tayo ng artificial shortage noon sa alcohol, sa instant noodles, kahit na meron naman tayong sapat na production supposedly. Pero dahil doon sa pinakalat na maling balita na isasara yung mga supermarket, hindi makakabili ng mga pagkain sa palengke, ang resulta, ayun, nagkaubusan sa supermarket. So nakita natin yung mga negative impact, no? Kapag maling impormasyon yung ipinapakalat natin, kaya napaka-importante na yung mga inilalabas natin kahit sa social media, yung mga legit information, yung mga verified. So, yan po yung kahalagahan kung bakit natin pinag-uusapan, maging yung hakbang nga po ng gobyerno sa paglaban po ng misinformation, malinformation, disinformation, or in short, fake news. So, subukan natin, baka maayos na yung linya ng telepono ni Asek Aboy. Asek, can you hear me? Medyo okay na po, Ma'am Maricel. Okay na po. Ayan, Asek, kanina po kasi ang nabanggit po ninyo ay walang jurisdiction ang ating gobyerno pagdating po dun sa mga social media platforms, which sabi ko nga po, I understand kasi yung mga Meta, yung X, hindi naman talaga dito nakabase, puro mga satellite offices lang yata yung mga nandito kung tama yung pagkakaalam ko. So if that's the case, paano po natin sisimulan yung pagsusulong ng Code of Regulation kung wala pala tayong jurisdiction over these social media platforms? Well, naiintindihan ko talagang mahirap po talaga dyan if walang jurisdiction. Ang ginagawa ng inyong DICT ngayon nakikipag-ugnayan lang at saka nakikipag-collaborate tayo dito sa mga social media platforms natin. To be fair naman sa ating mga kaibigan sa mga platforms na to, tumutugon naman sila. In fact, we had an agreement with them. One is for us to have a say in the creation or the revisions of their policy guidelines po. And second po, nagkaroon tayo ng handshake agreement na pag kami sa DICT nag-report sa kanila ng mga contents that violate existing laws po dito sa ating bansa, agad-agad naman nilang tinitake down. Pero yung kailangan din natin i-contextualize, ma'am, kung ano yung agad-agad Usually it takes weeks before they take down a post kasi nire-review pa ho. Medyo shorter sa atin pero ang problema ho dito, nakukonsume na ho ng public before it gets taken down. Oo nga, kumbaga, nakala na nila na totoong balita kahit na fake kasi medyo matagal.
Pero ano po yung nakikita natin ng mga issues na pwedeng ma-address dahil po dito sa ipinupursigi nating Code of Regulation? Well, a lot of issues. Primarily ho, lalong-lalo na doon sa sabi niyo ho na yung issue na ho ng misinformation, disinformation, malinformation, fake news. Sa bahagi naman ho ng DICT, nagkaroon ho tayo ng collaboration again with these social media platforms when it comes to computer-generated images or audio ho. Yung tinatawag ho nating deepfakes na ginagamit ho para sa propagate ng fake news po. Makikita nyo na ho ngayon sa mga social media platforms nyo, pag ito ay computer-generated, mayroon nun siyang banner na sasabi ng, for example, ng Meta po. Sasabi ho nila, this image is created using artificial intelligence or created, or this is a computer-generated video or image show. So nagkakaroon na ho tayo ng idea na these videos are tampered. Pero parang lately nakita ho namin, nagkaroon ho sila ng workaround dun eh. So pag gumawa ho sila ng video, for example, computer-generated video, ang gagawin ho nila, i-record ho nila yung video na yon using a regular cellphone or a recording device. Tapos hindi na ho na ma-detect ngayon ng ating systems kasi ano na ho siya, hindi na siya computer generated kasi ni-record na ho siya eh. So again, these are the things that we can do at the moment. At ang pinaka-importante ho talaga siguro, ma'am, ito ho yung pakikipag-collaborate namin sa pakikipagtulungan. At dito ako nagpapasalamat ho ang inyong DICT ho na sa inyong mga katulad yung mga programa na pinapahiram yung plataforma nyo para makausap ho natin ang ating mga kababayan po. I think the best alternative really is to educate yung mga kababayan ho natin, our information drives, our educational campaigns about fake news and the effects of fake news po. Opo. Mamaya, Asek, himay-himayin natin kung paano ba ma-identify ng ordinary people like us na hindi naman mga techie, yung fake sa hindi. But for now, I want to understand kung halimbawa matuloy itong Code of Regulation natin, sinong magdidikta? Sinong magsasabi na fake news ito totoo? Who's in charge of that? Asek. Asek, dinig niyo po ba ako? Ay, nawawala ho kayo, ma'am. Oo. Nako, eto po. Hello, Asek. Malinaw na po ba? Opo, kasi ma'am, ngayon, lumilinaw. Okay. Ang concern po kasi namin, kung halimbawa meron na po tayong Code of Regulation, sino ang magsasabi na ito ay fake news, ito ay hindi? Pero ang balak po natin is imbitahan yung mga journalist natin, yung mga nasa traditional media, to share and input yung mga code of ethics na dapat to na ginagawa ko ng mga content creators natin, especially those opinion makers po na nagde-delve into matters of public, not only public safety but public interest po. So kailangan magkaroon po sila ng ethical standards and probably a self-regulate, yun pong pinaka nakikita natin eh, something akin to na meron yung mga journalists natin eh, self-regulating body po katulad po ng KBP po. I see. Kaya lang, ang iniisip din natin niya, kung self-regulating body, na for example, yun sa KBP, so hindi rin sila magiging ganun ka powerful kasi ano yung possible na ibigay nilang penalty or paano nila mapipinalize yung isang social media account holder, no? Pero sige po, mas talakayan pa natin yan. But for now, Asik, siguro ayusin muna natin yung ating connection ha, para mas maging maganda yung ating talakayan. For now, magbe-break po muna tayo mga kapatid para mabigyan din tayo ng pagkakataon na maayos yung ating line of communication. Pero of course, mga kapatid, pwede po kayong mag-comment sa ating live streams ha. Available po yan sa ating Facebook at YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 868932889 o di po kaya ay sa 868932990. Ang ating question of the day, kayo ba ay nakaranas na na mabiktima ng fake news? Abay, i-share nyo sa amin. Nagkalat yan everywhere. Lalo na ngayon na napakainit ng usapin sa politika, kailangan nating mag-ingat-ingat para hindi tayo mabiktima ng fake news ha. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Point 9. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, ang ating question of the day, nabiktima ka na ba
ng fake news. Aba, i-share nyo yan sa atin ha, sa ating live stream, sa Facebook at sa ating YouTube at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Kasama pa rin po natin ngayong hapon si DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso. Asek, good afternoon po ulit. Sana malinaw na yung ating audio. Good afternoon ulit, Ma'am Maricel. Sana okay na talaga. Okay, Asek, base po dito sa Code of Regulation na ipinoporsige po natin sa Kongreso, ano po yung mga partikular na penalties na iminumungkahi po para doon sa mga nagkakalat ng fake news? Well, sa totoo lang, Ma'am Maricel, marami na talaga mga penalties ngayon. Pag halimbawa, yung gaya na sinasabi nyo kanina, when there comes an infringement po, may mga batas na tayo. Pero kasi the form of regulations po, administrative dapat ang penalty niyan. Ibig sabihin, mawawalan ka ng membership or in the form of fines. Kasi nga administrative ang nature ng mga regulatory bodies. So, pagdating mo naman sa mga criminal penalties, siguro may mga sapat na batas na tayo. Like, for example, yung iba libel, violation ng Cyber Security Prevention Act of 2012, and sometimes even bordering on the provisions when it comes to inciting to sedition. So more on administrative na talaga yung approach natin because you feel naman that we have enough laws para po, kumbaga, maayos naman itong mga issues on fake news. No need for another law. Tama. We do have enough laws to punish yung mga mapanirang puri na content po. Ang siguro itatahiin na lang natin yan on how social media platforms are now being used to commit these crimes po. So paano yung pag-appreciate ng evidence? So yun yung mga dapat natin tahiin. Kasi parang halimbawa, recently may nakita ko, dating opisyal from previous administration, isa rin din siya sa mga nag-post sa kanyang ex-account ng obviously ay fake na photo on ICC. So I wonder, kapag ba ganun, pwede siyang habulin doon? Meron ba siyang criminal liability or just administrative liabilities na pwede lang i-ban yung kanyang account? Pwede pareho. Like I said, if it falls squarely under the definition of libel po, kung ito ay even if totoo yung photo, even if it's not Photoshop or it's not the product of deepfakes po, basta yung intention ay makapanira, to besmirch someone's reputation po, pwede siyang makasuhan po. So, halimbawa, for ordinary people like us, Asek, gusto naming magreklamo about a particular account holder dahil we feel na fake news yung kanyang pinakalat, ano yung dapat naming gawin? Paano po yung magiging proseso o sistema ng pagsasampa po ng reklamo laban sa fake news? Well, una-una to take down the account po, kailangan tayong we encourage people talaga na to take an active participation in this fight against fake news po. I-report nila yung content na yun. Ngayon kung halimbawa naman gusto natin panagutin ng kriminal yung mga gumagawa nito, kailangan ma-attribute kung sino yung pinapatukuyan, siya yung dapat magreklamo. It's not anyone na nakabasa ang pwede magreklamo Maybe that's one of the things that needs revision po, that this fake news, since it affects not only public interest but sometimes even national security po, kailangan na it becomes a public crime na the government can file on its behalf yung mga fake news peddlers na po na to. Ang worry din kasi dyan, Asek, kagaya nung napag-usapan namin kahapon ni na Attorney Tony Lavinia, ano ba yung magiging borderline ng fake news at ng freedom of expression? Kasi of course ang worry natin, baka mamaya kapag itinag na fake news yung sinabi mo, pakiramdam mo naman bahagi lang naman yun ng kalayaan mo na magsalita. Hindi ba yun parang masusupil yung karapatan mo na magpahayag? Paano bang mangyayari doon? Well, meron kaming kasabihan nung nasa law school pa ako. Kasi sabi parati tinuturo sa amin, your rights end when another person's right begins. So halimbawa, yung freedom of expression natin, hindi siya unbridled, hindi siya absolute. Okay. Pag tayo ay yung expressions natin ay
nakakapaninirang puri na at talagang may intensyon na makapanira ng ibang tao, maaari na ho tayong masampahan ng mga criminal cases against us. Liabilities now come up to the fray na pwede na ho tayong makasuhan. Uh, ang parati na ho natin gauge yan is, yes, you have your right to your own opinion, Ma'am Maricel, pero we do not have a right to our own facts. So kung halimbawa, gumawa ka na ng sarili mong facts na at naiintindihan ko, yung mga facts na to ay talagang sinasadya nila para galitin yung ibang mga tao. So when other people forms opinions on wrong facts, hindi ho natin nililimitahan yung opinion nila. Pero ang nililimitahan ho natin, or sana gusto nating limitahan at panagutin, yung mga gumawa ng mga fake facts na to na nagre-resulta ng ikagagalit ng ibang tao. Nako, paano yung nangyari sa Congress, Asek, ha? I just wonder kung paano yun. Kasi, halimbawa, yung isang vlogger doon na nagsasabi na, na mass resignation sa Philippine National Police, pero ito daw ay ipinresenta niya bilang bahagi ng kanyang opinyon. Pero kahit kasi na it was just an opinion for her, of course, maraming followers naniwala na, baka may mass resignation nga. Pero ginamitan niya ng salitang daw. So, how will you classify that? Is that an opinion? Or a fake news? No. Considering na mismong PNP na nagsabi na, no, walang mass resignation. Yeah. Yun nga yung sasabi ho natin na yun yung siguro yung difference ng journalist at ng mga independent vloggers na sometimes they tend to be really irresponsible. They try to hide behind the words daw or di umano. Pero pag ganun kasi kailangan may pagbasihan ka meron kang basis for saying where you got that news from. Kasi pag halimbawa yung pagsasabi ng daw is attributed to someone else, di kailangan sabihin mo kung sino yung nagsabi doon. Otherwise, we presume na ikaw ang nagpakalat or ikaw ang nagmanufacture ng fact na yon, yung sinasabi mong factual antecedent na yon. So, yung sinasabi po natin na mag-identify ng fake news sa hindi, na isang body like KBP, ito ay meron pang consultation with stakeholders before ma-decide kung sino po yung magiging members nito. Because ang worry naman ng iba, parang ang hirap din naman na mismong yung government yung magsasabi if this is fake news or not. Kasi of course, as we all know, pag politics ang involved naman, may kanya-kanya rin silang mga propaganda, hindi po ba? Tama po. Kaya nga ina-advocate natin na self-regulating po. And fake news is fake news no matter where you find it and no matter sino ho yung pinapaboran. Even ho, pag kami sa gobyerno, may nag-fake news sa amin, pero para ho binibida ho kami, pag fake news naman din ho, we would call that out also. Wala ho dapat tayong pipiliin. Kasi siguro yun yung dapat na attitude ho natin para magkaisa ho yung ating mga kababayan, whether pro or anti-administration or kahit ano ho ang kiling nyo. Basta ho fair ang pag-i-implement ho ng batas na pag ang kalaban natin ay fake news, hindi natin kalaban yung mga tao na nag-form na opinion on the fake news, but yung fake news mismo at those who manufacture those fake news po. Okay. Sir, recently lumabas nga rin sa news na yung NBI nag-exert din sila ng effort para matrace itong mga vloggers, mga account holders na nagpapakalat ng mga sinasabing fake news. Ano po yung magiging role dito ng DICT? Well, we would be the technical advisor on what technology can be used pagdating ho sa mga law enforcement agencies ho natin. Actually ho, yun ho sana yung tinitingnan natin na palakasin yung Cybercrime Investigation and Coordination Council ho natin, which is an attached agency of the DICT, para ho talaga matulungan itong mga ating mga law enforcement agencies because admittedly, DICT are the technical experts of government when it comes to ICT ho. And this, since these are propagated using ICT platforms, social media platforms, the Internet of Things, we have a major role to play in how to really identify and attribute these yung mga sources of fake news po para naman ho magkaroon ng proper investigation, tapos ho attribution, apprehension, prosecution, and eventually pag ho na-convict ng mga to, there would be parang a benchmark on what fake news is and talagang may mapapanagot tayo and it would send a message to everyone that
each and every one of us has to be responsible and accountable on what we say and do online. Ang problema kasi, 'di ba, Asek, marami talagang nag-ha-hire ng mga troll may mga 'di ba, Uh, mga nangto-troll uh, magugulat na lang tayo pare-pareho sila ng script. Pero iba-iba yung uh, mga pangalan na lumalabas. Base po sa obserbasyon o yung mga datos po na nakalap ng DICT, gaano na po ba kalaki ang industriya ng troll? Industriya well, na ba it's sila a dito very sa Pilipinas? Naku, ngayon, Ma'am Marisol, medyo lumalaki na ho sila because it's a very profitable industry, ang Mm. troll farming. Kaya nga Kasi eh. ho, especially with yung pagdating ho natin na eleksyon sa Mayo. So Oo. talagang it hopes to hindi lang ho form opinions pero pinapalakas ho nila yung mga algorithms para ho pagdating ho natin nag-scroll tayo mga feeds natin, yun kagad ang nakikita natin. Yung message that they want to get across or yung message ho na gusto nila iparating sa atin, whether it's true or not. And ang nakakalungkot to, kadalasan po ito yung mga propaganda news ho nila. Yes, pero magkano kaya kinikita nitong mga 'to, Asek? Alam mo matagal na akong curious diyan, eh, kasi the fact na pinagtiyatiyagaan nila, 'di ba, na mag-copy paste, mag-type ng mag-type, magkomento sa kung saan man, they must be earning decent, income. Meron ba tayong idea Well, kung magkano kinikita nitong mga 'to, Asek? Pagbabasehan ho natin yung mga nahuhuli natin na mga Mm. scam farms po at saka yung mga medyo decent din ho because you have to understand it's not only decent, it's easy. Kaya Hmm. it's convenient to kasi na kahit work from home ka or at konti lang gaya ng sinabi niyo cut and paste lang to kasi may Mm. script na eh. Parang ang Yes. ginagawa lang niya pinapalakas lang yung algorithm ho talaga eh. Oo. So it's very paano ko sasabihin to? Medyo okay ho ang bayad sa kanila because of the nature of the job. Hindi siya ganun kalaki pero dahil doon sa effort na you put in, medyo mas maganda yung compensation niya. Grabe, tapos tax-free pa, 'di ba? Kasi nga hindi naman sila Hindi, legal. hindi naman sila nagre-report eh. So puwedeng-puwede talagang kumita ng malaking-malaki. And posible ba na halimbawa client nila 'tong kabila, pati kalaban client nila? Ay, hindi mo malayo yun. Oo, Kasi 'no? Grabe they sila. cross party lines. Kung sino ho talaga. These are online and keyboard mercenaries po. That's the term that Oo. they use. Pero Kasi kung they cross party lines ho, halimbawa ho, meron silang kakampi or kliyente na isang senador sa isang state, meron din mm. silang kliyente doon sa isang state. Aba, talaga naman. Kaya ang saya-saya nila ngayon, malapit na yung eleksyon. Pero paano po naa-identify ng DICT yung mga troll farms? Gaano kadami na po yung nate-take down natin, nababan natin so far? Medyo because of our partnership naman ho, again, this is to be fair with our social media partners. Mm, Because mm. of our partnership naman din po, nakikita natin marami-rami rin ho yung nati-take down at na-identify ng mga troll accounts po. Mm. Pero again, one thing that we really have to strengthen ho and hopefully yung part of the partnership with the social media platforms is palakasin ho natin yung SIM card registration app. Mm. Because para ho magkaroon ng attribution para bago ka ho bukas or makapag-continue using your social media accounts, you have to have a verified registered number. Yung sana ho ang isa sa tinitingnan natin that would curb out yung mga troll farms na to, yung mga troll accounts na to. Mm. Uh, ang gusto rin ho natin paigtingin yung enforcement ng SIM card registration act na pag may nahuli tayong nagbebenta ng pre-registered SIM cards, talagang we have to go after them. Minsan ho kasi naaawa tayo kasi minsan ng mga palusot ating mga kababayan na nabebenta nila yung mga pre-registered SIM cards nila dahil sa kahirapan ng buhay, maganda ho yung Oo. ino-offer per SIM card. Mm. Pero minsan kailangan nating again, we need to send the message that in order to preserve ho yung the social order ho natin is even if kahit anong justification pa yan, hindi ho dahilan ng kahirapan para maging tool tayo na magamit ng ibang tao para sa pagpropagate ng crime na to.
ASEC, nabanggit niyo po yung SIM card na yan. Bago tayo dumiretso dun sa fake news, kasi may mga suggestion na dapat daw ang registration ngayon sa SIM card in person na. Yung parang kapag nagpaparegister ka ng driver's license, nagpaparenew ka, para sigurado daw na totoong tao to, hindi nakaka-register ng more than one person per SIM card. So, what do you think about, anong thoughts niyo po doon? Tama po. Because of the SIM card registration po, nagkaroon ho tayo ng audit sa ating DICT. Based on the provisions of the SIM card registration law that we do a technical audit on the enforcement of the SIM card registration act. Sa nakita ho natin nung nag-audit ho ang inyong DICT, medyo may kakulangan kasi inasa ho natin to at inatas natin to doon sa mga mobile network operators ho natin. Yes. Na ilang beses na rin ho nang napatunayan na medyo maluwag yung pagre-register ng mga SIM cards. Yung iba, yung mga worst case scenarios, yung una-una pang registration is even yung mga pictures ho ng unggoy na uncover ng ating mga sa Kaloka NBI yun. nakapag-register. Nung medyo hinigpitan natin, ang nagiging problema naman is yung mga peking identification card nakakalusot din. Yung mga graduate ho ng University of Recto nakakapasok na ho. Nako, nalaga naman Pero mabalik lang ako doon sa troll farm na pinag-uusapan natin kanina, ASEC. So yung sinasabi mo na mga na-identify natin, mga nahuli natin, in person ba to na natukoy natin? And kung in person sila, yung totoong identity nila yung nakuha ng DICT, anong sinapit nitong mga taong to? Well, they're undergoing po ng yung mga sa law enforcement natin, yung case build-up. Yung iba naman na-file na ng mga kaso. Ongoing na yung mga kaso at inaatas natin to sa prosecution services ng ating pamahalaan. Nahuhuli natin yung mismong gumagamit ng mga Kasi batay doon sa provisions even ng SIM card Registration Act. Yung gumagamit ng isang SIM card na hindi sa'yo for other, and the possession of it, pwede yung parusahan under the SIM card registration law po natin. So talaga huli natin yung mga hindi sila yung mismong may-ari or naka-register sa SIM card. Sila yung gumagamit nito for their troll farming activities, whether for the commission of scams or yung tinatawag natin mga troll farms. At iniisip din natin na parang because of para habang pinapalakas natin SIM card registration act, pag may nahuli pa rin tayong mga ganito and we perfected or hindi naman perfected, we have a better implementation of the SIM card registration act, we have to go after din kung sino yung naka-register doon sa SIM card na yun. Para matukoy natin kung binenta nila or talagang itong mga taong to ay nagre-register ng multiple accounts. Pero yung sinasabi mo kanina, ASEC, na mukhang more than decent income yung kanilang kinikita. Are we talking here about mga 6 digits na income per month or more? The high 6-figure digits pagdating do sa operator ng farm. Tapos pinapasweldohan niyo yung mga nasa baba niya ng mga parang kumpanya. Industry na nga siya So nagpapasweldo siya ng mga trolls niya around, from what I heard around 15,000 per person. Wala naman yung ginagawa. Copy paste. Baka baka dapat kasama nyo rin yung BIR maghabol, mabawi man lang yung mga kinita nila, alam mo natin itong ating commissioner ng BIR, si Commissioner Jun Lumagi, talagang interesado dyan at sabi na doon sa batas natin when it comes to yung pagbabayad ng taxes natin, whether the source is legal or illegal, it has to be taxed. Nako. Pero ASEC, punta lang po tayo dun sa elections. Kasi nga sabi natin kapag ganitong mainit ang usapin sa politika, especially now na malapit na yung election, lalong lumalala yung pagkalat po ng mga fake news. Pero kayo po sa DICT, meron po kayong partnership sa COMELEC para po labanan itong mga talamak na fake news. Can you tell us more about this, sir? Yeah, meron tayo. We have a ongoing partnership. In fact, the DICT is deputized by the COMELEC to help with the conduct of our automated elections. So, unang part niyan is yung technical advisory role natin when it comes to the systems that are being implemented po or i-implement nila sa darating na election natin para masiguro natin that the elections would be fair and credible po. Sa other side of it is
yung pagdating ho sa mga pag-combat at pagsugpo ng fake news ho, kasama rin ho tayo ng COMELEC at lumagda ho tayo sa isang agreement with the COMELEC and the PCO to combat fake news. In fact, in one of the meetings I personally attended, gusto ho nila ang DICT ang mamuno sa campaign, educational campaign with regards to fake news, misinformation, disinformation po sa padating na election. So ano po itong magiging education campaign natin? Paano ito mangyayari? Tuturuan ho natin, gaya yung gagawa natin ngayon, Ma'am Maricel, na sasabihan ho natin yung mga kababayan natin na maging mapanuri, mapagduda. Huwag ho basta dumaan sa feeds nyo, maniniwala na ho kayo. We encourage that you verify the facts po from whether it's legitimate news outlets po or yung doon sa mga mismong sources ng news, yung mga kandidato or yung mga personalidad na binabanggit doon sa news. And we encourage also the personalities and these individuals po, yung mga individuals of interest po, na mag-apply na ma-verify yung mga accounts nila para meron silang verified account na na-vet ng mga tao na pag nakakita sila, for example, sa Meta, sa Facebook, may blue check. So these would be the real sources of the information that people would get. So they can form educated opinions and educated choices when it comes to yung sa election ho natin. Kasama rin po ba dito sa babantayan ng DICT yung dami ng mga post ng mga kandidato? I wonder kasi di ba binibilang ng COMELEC yan? Baka mamaya may mga gastos, tumatanggap, nagbabayad for ads. So kasama rin po ba doon or just fake news? Sa fake news lang ho tayo at saka sa pag-hack at saka sa mga systems ho ng COMELEC. Pero kayo po ay nagtoka na ng mga DICT personnel para bantayan yung iba't ibang mga social media platforms. Tama po ba? Any updates on this? So far, ano po yung mga observations ninyo at yung mga na-monitor ninyo? Well, kung ang pag-uusapan is yung mga tao natin dito sa DICT to monitor all these social media platforms, so medyo kukulangin ho. As it is, sobrang kulang na tayo sa tao sa DICT. What we try to do is get various systems and applications that monitor public sentiments, yung mga posto, the frequency. Meron naman ng mga ganyan systems na mga applications na to monitor yung activity on social media networks po. Pagdating ho kung gaano karaming post na isang individual, you can program it po Kasama yun sa pwede mo i-program na pag binantayan mo or clinic mo itong account na to, lalabas lahat ng mga post niya, whether it's using, yung makikita rin natin kung copy-paste na din to and other related accounts na isa lang ang sinasabi. And once po na nakita natin na, uy, fake news to, ano po yung susunod na mangyayari? Well, pag alimbawa fake news inside the social media, we try po to communicate with these platforms for the takedown po. Pero again, makakatulong and part of our campaign, our educational campaign also is to encourage yung mga kababayan natin na to take a strong active part when it comes to the fight against misinformation and fake news po. Pwede ho silang i-report yung mga post na to para makatulong mapabilis yung pag-take down ng mga accounts na to. Pag naman yung mga fake news na to ay nakikita natin na nag-fall na doon sa mga crimes na binanggit natin like libel, like violations of the Cybercrime Prevention Act of 2012 po, ipinapasa na natin to sa mga law enforcement agencies natin para magkaroon ng proper case build-up, attribution, apprehension, and then we pass it on later doon sa prosecution service natin para naman mapanagot ng mga tao to. Kaya lang po, ang sabi ninyo kanina, medyo matagal kapag nire-request natin doon sa mga social media platforms. Medyo matagal nga rin din Pero again, I still, in the meantime na wala tayong regulatory powers over them or any coercive powers over them, we try to maximize talaga our partnership with the social media platforms and work within the systems that they provided for us. And one more thing, Asek, parang ang isa sa nagiging problema rin ngayon, pati daw yung vote buying, high-tech na. Tama ba? Meron na ba tayong namomonitor sa mga high-tech na bilihan ng boto? Gcash na ginagamit, mga maya-maya na mga e-wallets na ginagamit. So we leave it up to the BSP po. What we try to do is provide yung unang point of contact ng ating mga kababayan para isumbong itong mga to at ipapasok natin sa BSP. So 1326 is now also converted na yung scam line natin
pwede na rin ho sila mag-report doon when it comes to violations ng mga e-wallets ho natin for vote buying. I think Comelec also provided their own hotlines and yung point of contact ho nila. So para mapasa natin ito sa BSP who regulates itong mga e-wallets natin. Kaya lang hindi ba tayo nahihirapan sa ganyang sistema, Ase? Kasi kung halimbawa nabili nga yung boto ng voter, bakit sila magsusumbong? Yung mga naman nature naman yan ng mga kababayan natin na pag halimbawa yung isang tao nakikita nila na yung kabilang kandidato may vote buying activities, isusumbong naman nila. So doon tayo maasa. And mas umaasa tayo doon sa mga taong gusto ng totoo at malinis na election na pag nakakita sila ng vote buying, i-report nila. Yeah, oo. Siyempre, ako rin naniniwala, meron pa rin talaga mga ganyang tao. So mag-report na kayo pag meron kayong mga narinig na ganyan para mabantayan ng DICT at ng mga people in authority. Pero natatandaan ko, Asek, nung mga nakakaraang election, I don't know kung meron pa rin ngayon. Nung mga nakakaraang election, ang dami kong natatanggap na mga text messages mula sa mga kandidato na nagpapakilala na, merong bingo plus si congressman ganito, ganyan-ganyan. At hindi ko siya once lang natatanggap. Parang pakiramdam ko text blast siya. Problema pa rin ba yan hanggang ngayon? Hindi lang at inaasahan natin magra-ramp up yung activities ng mga text blasting device na to, which we call IMSI catchers, yung International Mobile Subscription Identification Catcher Numbers po. Ito dati ginagamit nung walang election, ginagamit to sa mga pagte-text blast ng mga scam sites or mga phishing sites natin. Kung saan nakaka-receive tayo ng text na may link. Alam natin, gagamitin din to sa election. Sa pagpapakalat naman, whether it's yung propaganda for a candidate or black propaganda or negative campaigning against another candidate. Halimbawa nito, magte-text blast na may payout ng vote buying sa isang lugar. Pag ito na-receive ko, syempre magsusubong ako. Pero pag nakita natin, it's the product of these devices, yung mga text blast devices na ho. Paano nila nakukuha yung mga number namin? Well, sadly, Maricel, a lot of ways. Unang-una na ho dito yung pag nahahack yung mga sistema whether it's private or public institutions, nakukuha yung mga data natin. Kasi yun talaga yung minsan nakikita natin na pag nakahack yung sistema, ang ginagawa talaga nila is to extract the data from these systems Pangalawa na nangyayari is yung pag nag-volunteer tayo ng information when it comes to these phishing activities. When we click on these sites, tapos kunyari mananalo tayo, pero if you have to provide your name, mobile phone number, address, and various information na binebenta later on sa black market po. Parang natatandaan ko dati, parang DICT rin yata yung nagsabi na itong mga text blast machines na to, somehow, ang mga pasimuno nito, mga politiko rin yung mga bumili para sa text blast. Tama ba, Asek? So may nahuli Sabi mo ba ni Yusek Jeffrey Ian Dian? Hindi ko pero totoo naman. 'Di ba? Parang ganoon ang natatandaan ko before Asek. So, if that's the case, meron na ba tayong na-identify na mga pasaway na politikong to na bumili ng itong mga text blast machines and ano na ang kinahantungan nila? Well, tama kayo. The origin of these text blast machines were used before. Yung mas maganda pa yung purpose niya was for emergency purposes. Para mag-text tayo ng mga pag may sakuna, kung anong gagawin, saan mag-evacuate. Then, it evolved na nakita ng mga ibang mga politiko na pwedeng gamitin to pagdating sa campaign nila, mas mapapadali ang information dissemination, papapakalat ng kanilang plataforma, and later on, pag sira sa ibang mga kandidato. Tapos, nagamit na ng mga scammers. Nung ginamit na ng scammers, ipinagbawal na ng ating National Telecommunications Commission sa pangunguna ni Commissioner Ella na bawal na itong mga devices na to. Unfortunately, para sagutin yung tanong nyo, Mama Maricel, before kasi hindi pa siya pinagbawal Ginagamit pa ng purely politicians lang. Recently lang pinagbawal itong mga devices na to. At hayaan nyo, alam ko for sure, may mahuhuli tayong mga gagamit nito mga IMSI at mga text blasting devices na to.
Oo, sana nga ano para mabigyan naman ng leksyon tong mga bumili ng mga blast machine. Pero Asek, magbe-break lang po kami ng mabilis pero mamaya Opo. magpapatulong po kami sa inyo kung paano ba natin ma-identify itong mga deepfake, yung mga fake news para hindi na rin tayo maloko. Ano po? Okay, mga kapatid Tama ha, po. pwede pa kayong humabol para sa inyong mga komento. Wag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ako po si Maricel Halili, ang ating question of the day. Na biktima ka na ba ng fake news? Kasama pa rin po natin via StreamYard si DICT spokesperson Aboy Paraiso. Asek, pupunta lang muna ako dito sa mga questions na sinend sa atin ng ating mga followers sa Facebook at sa YouTube. Mula po ito kay Mark Mendez. Ang sabi po niya, kung halimbawa may nakita akong fake campaign ad ng kandidato, saan ba ako pwedeng magreklamo? Well, pag fake campaign ad ho, pwede ho kayo magreklamo sa Comelec ho diretso. Pero pag etong fake ads na to ay nakikita nyo doon sa mga using yung mga ICT devices natin like our smartphones, the use of social media platforms po, pwede rin ho kayo magsumbong sa DICT po. Si Laila Santos naman, sabi po niya, paano kapag nag-share lang ng fake news? Posible bang makasuhan? Well, that's a very interesting question and that's a very good question. No? Kailangan ho paalalahanan natin yung mga kababayan natin that even sharing fake news, pwede ho kayo makasuhan. Lalong-lalo na ho, magko-comment kayo ng inyong mga saloobin or opinion with tapos ho with that intention na siraan ho talaga yung tao na subject ho ng fake news. Eto, Asek, interesting. Sabi ni Marlo Tumonglay, a post with the word quote-unquote daw cannot be considered fake news because daw means rumor, alleged, or hearsay. With the word daw, it is clear the post is not presented as fact but only rumor. Any comment on that daw, Asek? Well, that's the that's the usual blanket or yung shield ho ng ating mga vloggers pagsasabing di umano daw. But sometimes po pag halimbawa hindi ho natin pwede sabihin na yung headline lang ang titingnan natin na daw or di umano. Ang kailangan din natin na tingnan yung context ho ng kanilang content. Pag they present it as news and in fact kahit may disclaimer sila na these are alleged rumors, pag they present it as news, pwede pa rin sila makasuhan. Ayun. Eto naman galing kay Jen. Sabi po niya, pwede po bang ipatrace sa DICT yung owner ng SIM card? Paano kapag nanghaharas? May mga napanagot na po ba through SIM registration law? Not necessarily the SIM card registration law, but we are able to trace yung mga phones at yung mga texts. So, pero kailangan dumaan tayo sa mga law enforcement agencies natin and sila ho ang magre-request do sa ating mga mobile network operators for the particular location and origin of these calls and texts po. Okay, Asek, papatulong kami sa iyo, no? Paano ba namin ma-identify, ano ba yung payo mo sa amin para matukoy kung ano-ano ba yung fake news, mga disinformation, especially ngayon yung deep fake? Mukhang totoo. So, paano namin ma-identify yan para hindi kami maloko, especially now na malapit ng eleksyon? Tama ho, Ma'am Maricel. With the advent of very sophisticated technology, mahirap na ho talaga ma-determine ang deepfake. Lalong-lalo na ho na mga hindi sanay or hindi gamay ang ICT technology. Pero ang ibang palatandaan una is hindi tugma yung salita or yung lapat ng salita do sa labi. Pangalawa ho, iba-iba yung shade ng coloring ng video. Pangatlo ho, if it's pag halimbawa kilala nyo yung individual na subject ng video or ng audio, it is out of their character ho. Kaya nga ho, ang mga paalala rin natin dito is you have to verify these videos or audios doon mismo sa source. Again, madali naman ho eh. Kung gaano kadali mag-spread ng information, ganoon din ho kadali mag-verify. It's just a matter of typing in that person's name on various search engines po at makikita ho nyo yung mga verified sites na ho at doon lang ho tayo mag-verify ng ating mga information.
Alright. Nako, malinaw na malinaw. Marami pong salamat sa inyo. DICT Spokesperson, Assistant Secretary Aboy Paraiso. Thank you, ASEC. Maraming salamat din ho at uulitin ko yung pasasalamat namin sa mga plataforma katulad niyo. Salamat po. Thank you, ASEC. Nako, sana nga matigil na itong fake news, ha? Pero for now, mga kapatid, may oras pa naman tayo. Babati muna ako, ha? Lalong-lalo na. Nag-text si Adele, ha? At nire-remind tayo na oo nga naman pala. Happy birthday kay Professor Danton Remoto. Mula daw yan sa iyong Ladlad family. And of course, mula rin sa iyong kapatid family, ha? Prof. Danton, namimiss ka na namin dito. Happy birthday sa'yo. At eto pa, nako, yung mga nag-message sa atin dito sa ating Facebook at YouTube, si Harold Grimares. Nagpapabati siya, nanonood daw ang kanilang crew sa kanilang company sa Muntinlupa City ba to? Ayan. Si Ramel Maluto, good afternoon din sa'yo. Nanonood naman siya mula sa Guimaras. Naku, sa Guimaras yung maraming mga masasarap at matatamis na mangga, hindi ba? Napapanahon pa naman ngayon ng mangga. Kaya lang, good luck na lang sa mga may diabetes. Kalahating pisngi lang ang kakainin ninyo dahil baka ma-over kayo sa sugar. That's bad. Oh, kay Marjan Dominic Mamot, good afternoon din sa'yo. Nanonood naman siya mula sa Paranaque. Kay Yumar Chempo, shout out mula naman sa Compostela sa Davao de Oro. Good afternoon sa'yo. At kay Mercy Bataan Alupani, happy birthday daw sa kanyang uncle. Nako, happy birthday uncle. Hindi naman naisulat ni Mercy, yung pangalan. Pero happy birthday sa uncle ni Mercy. Nako, mga kapatid, ha, ako po ay magpapaalam na. But of course, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na manood mamaya ng Sa Totoo Lang. Ano po yan, alas 7:15 ng gabi hanggang alas 8:15 ng gabi sa 1PH Channel 1. Pagkatapos po yan ng Frontline. Pero meron din po kaming delayed broadcast dito po sa True FM mamaya pong alas 11 ng gabi. Para naman po maging updated din po tayo sa balita, lagi lamang po kayong tutok dito sa ating kapatid network at True FM. So mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating isang oras sa tanungan at sagutan. Abangan ang episode na Sagot Kita Aplikante serye bukas. Ang makakapanayan po ni Cheryl Cosim ay si Lino Cayetano, dating mayor ng Makati at ngayon ay tumatakbo bilang representative ng nasabing syudad. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Maricel Halili. Sagot Kita.